natin itong number 2 at number 3 ha, mga kasama kaugnay sa request ng defense team na sagutin itong kanilang mga needs, pagkain, inumin, hindi po yung mga alak ha, sa habang nagpapatuloy po itong impeachment trial. DCXL. Pulso ng Thank you mga kasama natin, si Father Jerome Siciliano, Executive Secretary, CBCP Public Affairs Office, Father si Radyo Manludes. Good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon. Okay, Father, masama ho ba yung sugal? Yes, masama ang sugal. Yeah. Pero 'di ba, dahil daw po makabago na tayo ngayon, may online sugal. Same ho ba siya sa yung nakagawian natin na tandaan na nating mga sugal? Well, kahit na ano pa man nag-evolve man yung sugal, sugal is sugal. Maaaring iba't ibang uri, maaaring iba't ibang laro, pero pag sugal is sugal, so yan ay hindi natin, kumbaga ay tinatanggap bilang simbahan dahil ito ay paglulustay ng pera at ito ay maaari na dumating sa pagkawasak hindi lang ng makabuhayan kundi ng pamilya, pati na rin ng tao. Father, kaya naman na malinaw ang pagtutol natin. Oo. May mga natutulungan daw po ang sugal at may yung ilan sa kinikita, yung proceeds ibinibigay sa ospital or sa ibang mga pwedeng makatulong sa mga mahihirap nating kababayan. Well, hindi naman po nangangahulugan na kung meron pong mga naitutulong galing sa sugal, pwede na po natin gawing moral. So yung tawag natin dito sa moral principle, the end does not justify the means. So malinaw po yan. Oo. Father, ano po yung stand po ninyo sa may mga celebrities na pinopromote yung sugal tapos ang sasabihin po nila parang drink moderately. Yung sugal ay dapat hobby lang, wag nating gawing hanap buhay. Well, katulad nga po ng pagbabawal natin sa moral na pananaw, ay hindi po natin siyempre to ay tinotolerate din. Yung nga lang, pag sinabi natin hindi tinotolerate, hindi naman ibig sabihin na hindi na nila gagawin yan. Nakikita natin na ginagawa nila yan, pero hindi naman ibig sabihin din na celebrity sila ay hindi na tinututulan. Ando doon pa rin yung pagtutol namin sa moral na point of view nga na binanggit ko. But at the end of the day, they do it, they promote it. So, ano bang magagawa po natin? Ito po'y kinagat na rin ng ating pamahalaan, Father. Meron po ilang grupo na hinihiling sa palasyo na sana maisama sa SONA na maiba na po yung online sugal. Ano pong stand dito ng simbahan? Matagal na pong isandang simbahan yan na lahat ng uri ng sugal, iban. Kung naalala po ninyo, nagkaroon nga ng investigation sa Pogo Opo. At nagpalabas pa po dyan ng pastoral letter ang simbahan na talagang titutulan yung mga sugal. So wala naman nung nabago dito. Kahit nasabihin mo na meron ng online, nagbago na yung mga laro. Sabi ko nga kanina, sugal is sugal, yan ay immoral, kaya dapat natutunan. Oo. Father, meron din po ba kayong mga natatanggap na report na yung mga kapwa nating may hirap mas nagugumon kaysa sa may mga pera? Well, alam mo, nung panahon nga nung isabong noon karamihan ng tumataya dito, yung mga mahihirap. So, napakaraming natatalo dyan. Kaya nakita natin sa mga pag-aaral na yung mga nagsusugal, marami talagang nawawasak na pamilya, nasisira ang buhay, nasisira ang utak. So, nagiging desperate, lalong-lalo na kung meron ng addiction to gambling. Kaya kapag tiningnan mo yung lahat ng yan, kahit sa mga pag-aaral, ipapakita sa iyo, sasabihin sa iyo ng mga pag-aaral na yan, wala talaga may dudulot na maganda yung sugal. Okay, Father, bago ko kay bitawan, meron po ba kayong reaksyon sa nagpapatuloy na impeachment? Satisfied ho ba ang simbahan sa takbo na impeachment trial? Well, hindi po natin masabi na satisfied ba ang simbahan. Hindi naman po kami nag-uusap-usap patungkol dyan para magkaroon ng isang statement lang galing sa simbahan. So, hayaan po na natin na mag-unravel yan. Hayaan po muna natin na kumbaga ay ginagawa nilang impeachment at hintayin natin kung anong magiging resulta ng kanilang pagdinig, kung for conviction ba o hindi. Ang akin lang naman dito, binibigyan ng due process yung pangalawang Pangulo, kaya nga dinidinig siya. Tapos meron din naman tagapagtanggol sa panig niya. So natural lamang itong prosesong ito. So hayaan natin na gumulong yung proseso para at the end of it, makita natin ano bang sasabihin ng mga senator judge. Kung convicted ba o hindi. Ano pong inaasahan ng simbahan sa State of the Nation Address, ika-5 taon ni Pangulong Marcos?
well, ano bang aasahan natin kung i-report niya kung ano mga nangyayari sa ating bansa. So, siguro yung mga dati pa rin naman yan, na mga binanggit, baka madagdagan lang ng ilang bago. And then, of course, sana, ito, hindi ko na inaasahan, kundi talagang dapat lang napuntuhan pa rin yung corruption na nangyayari sa ating lipunan. Ano ba ang pwedeng gawin ng pamahalaan dyan? Ano ba ang pwedeng gawin ng mga leader natin? At yung pananagutan, napakahalaga eh. So sana ma-emphasize siya. Sana yung mga legal na proseso ay i-emphasize din na talagang usigin kung sino man na dapat managot. Father, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Okay, good afternoon po. DZXL. Si Exclusive. Father Jerome Siciliano, Executive Secretary, CBCP Public Affairs Office. DZXL.